Marami sa atin na mahilig baguhin ang ibang tao base lamang doon sa kagustuhan lamang nila. Ngunit ang nagiging resulta naman nakakasama, hindi nakakabuti para sa tao na iyon. At pagtapos nun hahayaan na lang na ganun, na parang walang nangyari. Alam mo, minsan oo, minsan hindi, minsan pwede, minsan naman hindi. Kaya kung hindi mo kayang iahon yung buhay ng iba, literal, baka pwedeng hayaan mo na lang siya, 'di ba? Tingin ko may pupuntahan naman talaga yun Malay mo, baka sa part na yun naging goods ka pa, 'di ba? Kasi kung lalapitan mo siya, dapat maganda yung intention mo sa kanya. Dahil sa mismong tao mo lamang malalaman kung ano ba ang tunay na nararamdaman niya. Hindi sa kung kanino o tingin mo lamang. Lalo sa usaping internal na sitwasyon na siya lamang ang nakakaramdam. Katulad mo, kung alam mo yung katotohanan o yung nangyari talaga, kahit ilang sinungaling na tao pa ang humarap sa'yo, panigurado, tatawanan mo na lang din, di ba? Lalo ka na, ligaw na ligaw ka sa taong tahimik lamang. Yung tao na hindi pala ay mix siya. Kapag nakakasama mo siya minsan, o kung nagkakaroon ka ng pagkakataon na magkaroon ka ng kasama na ganun, ay hindi ka mapakali, di ba? Parang hindi ka mapalagay kapag nagkakaroon ka ng kasama na tahimik lamang, di ba? Dun pa lang sa tingin mo ano ang nangyayari sa'yo, di ba? At saka next time, kapag ganun yung feelings na nararamdaman mo kapag nandyan siya, try mo siyang lapitan at kausapin. Malay mo, yung pag-uusap na yun ay yung pala yung naging tulay para magkasundo kayo, magkalapit yung loob nyo. Malay mo, maging kayo pa, di ba? Malay mo, magkainlaban kayo, di ba? Gumawa ka ng mga bagay-bagay na makakabuti para sa kanya, di ba? Kung nakikita mo naman siya na siya ay nagsusumikap, kung okay naman pala siya, baka ang may mali yung desisyon mo at yung ginagawa mo sa kanya o yung nagiging treatment mo sa tao na yon. Baka siguro ligaw din siya. Kaya pala, so hindi na kailangan pang magtaka. Makikilala mo lang ng buo ang pagkatao kung kayo ay sobrang lapit na magkaibigan, o ikaw yung nanay niya, literal, ikaw ang magulang niya, literal, kapatid ka niya, literal, o mga tao na nakapaligid sa kanya na sobrang close sa kanya, yung tipong kaya nyong magsabay o kumain sa iisang plato lamang, literal, o kaya nyong humigop ng isang mainit na bagay sa iisang baso lang, nag-share kayo, ganun. Yung mga bagay na napupulot ko, literal, ay nakapagbigay sa akin ng kaligayahan. Kaya sana ganun ka rin. Pero hindi nga perpekto ang sangkatauhan, ika nga. Tulad ko, kapag may kinamumuhian akong ugali ng iba, kahit na wala siyang pake sa akin, ay siguro
pinagkakamuhian ko na rin siguro dahil sa ugali at pagkatao ko na rin, syempre. Tsaka ito pa guys na kapag trip mo talaga na makilala ng buo ang isang tao, yung tipong buong pagkatao niya gusto mong makilala, tsaka mo lang makikilala yan kapag naging open ka sa bawat individual. Basta tao, open ka na tanggapin siya sa buhay mo, papasukin mo siya sa puso mo. Yung tipong kahit animal o mukhang animal yan sa paningin mo, no? Yung ibig ko sabihin ay yung tipong hindi ka bumabase sa mga bagay-bagay. Basta tao lang sa paningin mo, itsurang tao, ganun. Yung kahit stranger sa paningin mo, yung wala kang idea sa kanya kung sino yon, no? Dapat papasukin mo siya sa buhay mo. Kaya dapat maging bukas ang pag-iisip mo sa lahat ng tao o sa lahat ng nakita mong buhay dito sa mundo bago ka magdemand na gusto mong makilala yung bawat individual. Di ba? Baka kasi makita ka lang ng taong papalapit sa'yo, tapos sa malayo pa lang nakita mo nakangiti sa'yo, hanggang sa paglapit mo nakangiti pa rin sa'yo, baka pagdudahan mo agad. Total, ikaw naman yung gustong kumilala ng pagkatao niya, di ba? Kasi hanggat yung pagkatao mo o kaisipan mo ay hindi nagiging bukas sa kahit kanino, syempre sa buhay mo o dyan, piling tao lang din yung matatanggap mo at yung tatanggapin mo, at syempre yung makikilala mo, 'di ba? Syempre ikaw ba naman kinaayawan ka, 'di ba? Ayaw nga sa iyo bakit ipagkakatiwala mo yung detalye o yung pagkatao mo sa iba, lalo na sa mga taong may ayaw sa iyo, 'di ba? Siyempre delikado 'yun, 'di ba? Oh, what the discrimination. At siyempre kung ikaw ay walang pakialam sa ganun, siyempre mas lalo kung walang pakialam ng 10 times. Dahil hindi naman ikaw yung pinunta ko doon. Taka nga ako, ba't andun ka Di naudlot tuloy yung mga magandang bala ko para sa akin, 'di ba? Tsaka bakit kasi nandiyan ka, andun ka, nangangamoy, aw-aw ka, yung tipong yung ganun, he. Tsaka ba't ka ba galit sa kanya? Kasi kung mas papipiliin ka, dapat mas lagi mong pipiliin yung lagi mong nakasama o yung laging nandyan para sa'yo. Okay? Biruin mo, goods and bad times, andyan siya para sa akin. Hindi niya ako iniwan. Diba? Para sa akin, mas deserve ko pang magmahal ng ganon kesa naman sa buhay nga nakasama mo naman, kaso wala, parang anong role niya sa buhay mo, 'di ba? Para sa may mga relasyon o may kinakasama o may kalibin, no? Kahit na anong sabihin sa inyong dalawa, kahit na puro negatibo yung mga sinasabi sa inyong dalawa sa pagmamahalan nyo, tuloy mo lang kasi kayong dalawa yung nagsasama, kayong dalawa yung nagmamahal, kayo yung nagtitiis, kayo yung nagtsatsaga para mapatagal yung relasyon nyo, di ba? Para sa akin, sila yung matatawag ko na talagang nagmamahalan ng totoo, di ba? Till death do us part, baby. At pag sa tuwing naglalakad ako sa kalye, iba-ibang nangyayari sa bawat tao, no? Yung bigla-bigla na lang nagmamahoy nang hindi ko alam yung dahilan, no? Nung napukaw niya yung attention ko dahil sa pagmamahoy nila, no? So, dun ko
makita na talagang naapektuhan. So, hindi ko alam kung bakit. Syempre, nagtataka lang ako. Pero syempre, hindi ko na inalam kung ano yung pinakadahilan. At alam ko naman na siya lang ang nakakaalam nun. No? Syempre, hindi naman ako basta-basta nakikialam sa mga ganung bagay. Syempre, baka ako pa yung mapahamak. Tsaka, hindi lahat ng bagay kinukumpirma. At dito naman tayo sa usaping pagmulat o yung pagtanaw sa kabilang ibayo. Kung nais mo siyang mamulat sa ibang ibayo, kaya iniipit mo siya doon sa kanyang pupuntahan, sisiguraduhin mo lamang na sa pagmulat niyan ay wala nang hihilingin niyan sa buhay niya. Dapat nasa kanyang harapan niya mismo literal ang mga mithiin niya sa buhay. Ngunit kung gagawin mo lamang katuwaan, syempre maraming iba't ibang mangyayari dyan, hindi natin masabi. Siguro nasasobrahan ka na kapag ganun, di ba? Kasi sa buhay hindi naman kailangan maging OA para makaraos sa araw-araw, di ba?